The moment na ninakawan tayo ng ganun kalaking pera, alam natin may corruption. Gusto kong nervyusin, puking ina. Di ba? Ganun nila ginagago. Ganun nila ginagawang tanga. Pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Yun. Sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi di man ako pumirma. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi. Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AX, AKAP, tupad, tsaka... Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Pero syempre, dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda Joe Malone TV, issue ng bayan. Aha! Ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat! Balita, Happy Resurrection Day kahapon! sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng klarong may sarong sa kastutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmahal. Kakamali pa. Hanap di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na Pasok mga suke. Lunes today, April 6. Simulan na natin ang birthday month. Ha! katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Yes mga kayon. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan! What's up? Siyempre, good morning po sa inyo lahat mga kayon sa OFW natin. Mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta, pag-tune in at pagkikinig dito sa Joe Malone TV. Yung mga naka-memorize ng kanta natin, abay, baka malay nyo, magpa-games tayo dyan, di ba? May ilalabas akong sombrero. Gusto ko yung ganito. Ang problema lang kasi, nahihirapan ako maghanap ng supplier ng ganito. Yung naka-emboss, yung embroid niya. Kasi meron, flat. Ayoko yun eh. Gusto ko something na special. So magpapagawa ko, it's either yung logo ng Joe Malone TV natin, issue ng bayan ating pag-usapan, supporting BP Inday Sara for 2028. So parang ganon. Gawin nating itim. Yan. May itim ako eh. Naghanap ako ng supplier. So be patient on me. Hanap lang ako ng supplier. Maganda kasi to kasi naka-emboss siya. Yan. Tapos may tatak yung loob niyan. Ayan oh. So naghahanap ako ng same supplier na pinagkunan ko nito. Ang problema kasi dito, gusto niya may brand niya. Ang gusto ko brand ko lang. Hindi yung brand, merong sa side na brand niya. Ang gusto ko, brand ko lang. Joe Malone TV, issue ng bayan ating pag-usapan. Hintayin nyo, ha? Saka mag-iipon lang din ako. Habang nag-iipon ako, naghanap ako ng supplier. Gusto ko yung ginato, yung naka-emboss talaga. So, it's either magpa-game ako, magbenta ako, at minsan siguro magpamimigay. Kasi, ang ano ko, 1,000 plus eh. 1,000 plus yung ginatong design na maganda, na kompleto, na merong print sa baba, merong label, lalagyan ko lang ng sticker para sa mga audiences natin abroad, pati na rin kung saan man lupalop kayo. Tuloy natin yung laban. Nakikiusap ako. Marami akong kukwento sa inyo. Maraming nangyari. Hindi ako nag-upload. Talagang gusto kong magnilay. Kahit kating-kati na yung bibig ko, kating-kati na ako, hindi ko inisip na wala akong kikitain. Ang inisip ko, kailangan makapagnilay-nilay. Kasi ito lang yung pagkakataon natin na makapag-reflect sa buhay natin at makanood ulit ng
ng mga, ano ba to? Ng mga, alam mo yung mga palabas pagka mahal na araw? Ten Commandments, The Passion of the Christ, di ba? Ito nga nakakalungkot eh. Ako, batang 80s ako. And I'm sure, itong mga manonood ko, mga batang 80s, 90s din to, mga ano yan, mga tito-tita yan. May mga nanonood din tayo mga yung mga bagong henerasyon. Kasi dati, pagpasok pa lang ng Palm Sunday, Sabado pa lang, a day before the Palm Sunday, nag-uuwi na yung mga tao sa probinsya. Totoo, kasi nagbabakasyon na yan. Usually, Monday, Tuesday, Wednesday, nagninilay-nilay na yan hanggang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado, De Gloria, Linggo, ng Pasko ng pagkabuhay, Monday na balik niyan. Aba, ngayon, grabe, Huwebes Santo, bukas pa sila. Ang pinakasarado na lang nila, Sabado. Yung Jollibee nga dito sa amin, hindi raw sila nagsara eh. Can you just imagine that? Nagbabago na yung panahon. Alam ko naman, gets naman ni Joe Malone TV na hindi na natin kailangan pa mag-hold on doon sa dati dahil sa panahon ngayon fast pacing na. So yung mahal na araw na dati, Monday pa lang, Holy Monday, Monday pa lang, nagsasarado na. Yung iba, Friday na lang nagsasara, Huwebes, bukas pa. Yung iba, hindi na nagsasara at all. Gets ko naman. Yun nga lang, sayang eh. I mean, buti na lang tayo mga batang 80s, 4 na dekada. Alam mo yun, 4 na dekada na iba't ibang henerasyon mula doon sa wala pang cellphone, uso pa yung dyaryo, uso pa yung comics, hanggang sa dumating yung cellphone era, yung technology, computer era na kung saan yung mga Nokia, nakakapag-snake tayo, mga 2-liner, 3-liner pa lang, hanggang sa napalitan na, nawala na yung mga Yahoo Messenger, yung LimeWire, di ba? Tapos yung Yahoo, ano na yan, di ba? Gmail na ngayon. 4 na dekada na transition yung ginawa natin, kaya tayo mga batang 80s, 90s, na talagang solid yung foundation natin. Okay? Okay? Mga kayon, ito pa lang eh, no? Mga kayon, paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang itong Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan, at paki-click na rin yung bell icon. Maraming importante itong mga sasabihin ko. Sa baba na itong description box natin, merong mga backup channel dyan na kung saan meron akong food vlog, Tito ng Ina Mo, Tito Jom. Meron tayong podcast, Anything Under the Sun, When Tito Talks. Meron tayong mga clearing operations sa Maynila, puntahan nyo na lang dyan. At meron din tayong Solid Duterte updates. Bakit ko sinasabi to? Backup channel ko po ito. Actually, hindi siya backup. Mga main channel din siya actually. Dahil yung page sa Facebook ni Jack Argota, tinake down na nila. Ganun kalapit. So gumawa na ng bago si Jack Argota Reaction. So gumawa na siya ng ganun. Ang kalaban namin, may pera. Kayang magpa-boost, kayang magpa-report, kayang mag-mass report, kayang i-take down yung page nyo. Ang humahandle ng ang mga social media, Autobots po yan. Autobots. Tang ina ka. Autobots po yan. So hindi nila maiisip na puta ba't ang dami nagre-report dito? Baka may nagbayad dito, may nas-report ha. Ang akala lang nila na pag kami nas-report, maraming nagre-reklamo. So ang tendency, take down. Okay. So, nakikiusap ako. Ito na lang yung pwede kong hingin sa inyo. Hindi ako humihingi ng pera. Pakisuportahan na lang po yung tong channel na to at yung mga backup channel ko para just in case, kahit pa paano, may paghuhugutan naman ako ng financial ko. Dahil meron akong anak na may autism. Alam nyo naman, pag may autism, talagang nakatutok dyan yung financial. So, doon ko kinukuha yan. So, hindi ako humingi ng pera sa inyo. Paki-subscribe at paki-click na lang yung bell icon lahat ng mga channel ko, ng mga backup channel ko, including this one. Okay? Thank you. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Sana gawin ninyo, mga kayon. Sana hindi rin kayo mag-skip ng ads. Yun lang, malaking tulong na yun. Alam ko, pinaghihirapan nyo yan eh. Alam ko, naghihirap kayo dyan. I mean, hindi nyo naman pinupulot yung pera dyan. Ano yan eh? Linya ng mga nanay natin yan. Hindi ko pinupulot ang pera. Ano ko? Nagtatay ng pera. Yan ang mga linya ng nanay natin. Gagamitin ko muna para sa inyo. Ha? Maraming salamat. Game! Higop.
Malu, Tikia. Balik tayo sa 1.5, 1.9 trillion na flood control projects at 805 billion maleta operation. Kaya tayo ganito sa global crisis kasi ninakawan ng pondo ng bayan ng putang ina. Nakakalungkot talaga. Kami, inaamin ko na hindi ako ganon yung information pagdating sa politics like nila Joey DeViv na talagang alam na alam nila, nila Kate Vinag, mga alam nila. Ako nag-aaral pa din hanggang sa ngayon, pinag-aaralan ko pa rin yung mga background. Pero the way I see it, and I'm sure kayo din, the moment na ninakawan tayo ng ganon kalaking pera, alam natin may corruption. Imposibleng wala. Baka kahit grade 1, alam yan. Sobrang domino effect yung nangyari. Kahit si BP Inday Sara ang manalo, may mababago siya sa 2028. Pero kulangin at kukulangin yung 6 na taon and we both know na talagang kulang yung 6 na taon at alam natin yan, di ba? Alam natin yan. Alam ko, hindi ko pwedeng sukatin si VP Inday Sara. Alam ko meron siyang kayang baguhin sa loob ng 6 na taon. Pero sa tingin ko, kukulangin yun. Kukulangin yun. Papalitan mo lahat ng kabinet. Puta, baka lahat palitan mo eh. Hindi lang kabinete mo eh. Lahat baka palitan mo dahil hindi tayo sigurado eh. Di ba? Hindi tayo sigurado kung sino talaga yung corrupt. Di ba? Sabi naman si Tatay Sirigo na nagsabi, hindi mo maaalis ang korupsyon sa Pilipinas. Mababawasan mo, oo. Pero yung may alis, totally, I don't think so na kayang gawin yun o mangyayari yun o na posible yun. Hindi sa Pilipinas. Kaya huling-huli na tayo eh. Alam ng mga OFW to. Pucha, alam ko nakapag-compare na kayo. Di ba? Nakapag-compare na kayo. Kayong mga nasa abroad, alam ko yan, nakapag-compare na kayo ng buhay nyo dyan sa buhay nyo rito sa Pilipinas. At putang ina talaga. Buti na lang, vlogger ako eh. Alam nyo, sa totoo lang, nag-aral ako. Late na ako nag-aral Pag-usapan natin to sa kabila sa When Tito Talks. Ikukwento ko sa inyo yung buhay ko. Sana maka-inspire kayo. Nag-aral ako, late na ako nag-aral. Nagtapos ako ng psychology sa isang universidad sa UBEL sa Recto. Nag-masteral ako, Master of Science Major in Industrial Organizational Psychology, De La Salle, top. Talagang winish ko yun. At tinupad ko yun sa sarili kong kayod. Ang forte ko, HR specialist. Nagtrabaho ako sa isang pabango na kung saan ang posisyon ko is Organizational Development Specialist. Bihirang-bihira yung posisyon na yan dito sa Pilipinas. Kasi usually, pagka HR, employee relation, recruitment, yung mga nag-hire, admin/HR, bihira yung may OD. Pag sinabing OD, Organizational Development, yan ang posisyon na talagang sa abroad ko lang nakikita. Not to brag, pero talagang ang ending, ito, vlogger. Sa kabila, sa When Tito Talks, pag-usapan natin, diploma versus, diskarte. Tapusin na natin yan doon sa kabila. When Tito Talks, paki-subscribe. Okay, next. Marami na ang naging presidente ng Pilipinas, pero si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tumindig para sa labanan ng korupsyon ng putang ina. Ay, nako. Gusto ko nervyusin, puking ina. Di ba? Ganon nila ginagago. Ganon nila ginagawang tanga. Ganon nila ginagawang bata. Na para bagang wala tayong alam. Na para bagang hindi natin alam talaga. Social media, they can post anything they want. Even if it's lie. Di ba? Even na alam natin na pagtatawanan natin sila, magre-react tayo ng haha, and yet, they still want that thing to happen. Gustong-gusto nila yung ganyan. Na pinagtatawanan sila, na napag-uusapan sila, bad publicity is still bad publicity. Yun nga lang, pagka panahon ng eleksyon, nangangamba na yan. Alam mo kasi ang problema, didiskarte, magpapapogi kasi yan
siguro ang papogi niya, let's say, a year ahead. 1 year before. Kunyari, 2028 ang election. 2027, magpapapogi na yan. Para makalimutan natin yung mga pinaggagawa nila. Papapogi na yan. Habang papalapit yung election, sila naman, papogi ng papogi. Paganda ng paganda. General to papogi ng papogi. Paganda ng paganda. Para mapagtakpan yung mga ginawa nila. Tapos, gagamit na rin na social media yan. Tumulong si ganito. Nag-donate si ganito. Humimod ng puwet si ganito. Uminom sa pinggan ng ganito. Di ba? Nag-traffic sa kalsada, traffic sa EDSA ng ganito. Yan. Lahat gagawin nila. Pumogi man lang sila sa mata ng tao. Totoo. Huwag kayong papaloko, Ganun talaga ang buhay. Ito, galing kay Edo Manzano. May blue badge, Hindi ako fake news. All Filipinos should travel outside the Philippines so that they will know that we deserve better. Totoo. Hindi. Ayan. OFW. Comment down below. Comment down below, Totoo, hindi. Totoo, hindi. Sige, comment down below. I'm giving you a moment. A minute. Okay. Totoo, hindi. Yan. Babasahin ko lang mamaya yan sa next. All Filipinos should travel outside the Philippines so that they will know that we deserve better. Makakasagot nito yung mga OFW. Ako, kaya kong sumagot. Kasi nagpunta ako ng Singapore. Alam niyo yan. Lagi kong kinikwento yan sa inyo. Singapore lang ang napuntahan ko, kaya Singapore lang yung kaya ko ikwento sa inyo. Ayoko sa lahat yung nagkukwento ko ng hindi ko na-experience. Alam niyo, pinost ko to sa Facebook. Puta. Doon mo malalaman kung gano'ng karami yung tanga at yung hindi makagets neto. Alam mo kung anong sagot? Pwede naman, basta ba bibigyan mo ng pamasahe. Puta, baka may mag-comment sa akin yung ganyan dito sa YouTube, Tayo na, bablock kita. All Filipinos should travel outside the Philippines so that they will know that we deserve better. Ano sagot sa akin sa Facebook? Okay lang, basta bigyan mo ng pamasahe. Pamasahe pa nga sabi. Pamasahe. Kita mo kung gaano nila hindi mag-gets yung sinasabi ni Edu, kung gaano kababa yung tawang ko ba? Utang ina. Di ba? Ang ibig sabihin ni Ka Edu Manzano dito na pumunta tayo ng ibang bansa. Hindi porket hindi mo kaya ngayon, wala kang pamasahe ngayon. It doesn't mean na hindi mo kaya bukas, next week, next month, next year. 'Di ba? Tangina no? Grabe literal yung meaning sa kanila no? Alam na mga OFW to. Talagang putya, masasabi mo na sobrang hindi lang tayo underground Puta, sobrang left behind ng Pilipinas sa ibang bansa. Eto si Edo, malaman, nakapag-abroad to, artista Siyempre, alam nyo na yan. Nakakapag-abroad yan, nakakalipunta ng iba't ibang lugar yan. Di ba? Nakakapunta, nakukompare. Di ba? Nakikita mo kung gaano kahalaga yung gobyerno sa isang bansa at yung mga constituent nito. Walang kwenta ang gobyerno kung walang susunod. Parang Pilipinas lang yun. Pero ang gobyerno nagkakaroon ng kwenta kapag sinusunod na ng mga constituent niya. Kasi pagka hindi walang kwenta yan, hindi susunod yung mga yan. Sa Pilipinas lang naman yung kahit na na parehas, walang kwenta. Diba? Tapos ang isasagot, okay lang, basta bigyan mo ng pamasahe. Pucha, inaw. Sabi ko, puta, nakamot ko yung itlog ko Puta, ganun. Puta, ganun katanga yung mga iilan. Pero hindi naman lahat. May iba nagsabi, agree. Talaga, yung iba nga sinabi, may isa pa nga nag-comment, sabi niya, kaya ako, pag pumupunta ako ng ibang bansa, nalulungkot. Pag pumupunta daw siya pag bumabalik daw siya ng Pilipinas, nalulungkot daw siya para nangangati yung pet niya. Gusto niya na umalis ka agad See? Kaya kayo mga nasa abroad, yung mga nagtatrabaho, alam ko ginagawa niyo to. Alam ko nagtatanong na rin kayo. Hindi kayo tanga, hindi kayo bobo. Alam ko ginagawa niyo na rin to. Yung mga nasa abroad, magsimula na kayo magtanong-tanong dyan. Kung hindi pa, o yung mga nagtanong na, o yung mga nag-isip, nangarap na dyan na mag-stay, mag-migrated, continue yan.
Gawin nyo na lang bakasyonan tong Pilipinas. Hindi ko sinisiraan yung sarili natin bansa. Actually, maganda sa Pilipinas. Hindi ko pa nalibot lahat to, pero maganda sa Pilipinas, mga probinsya, Mindanao, Palawan, Davao, Cebu. Sana mapuntahan ko yan din yan balang araw. Kulang, syempre, alam niyo naman, pag pinuntahan mo yan, syempre, kailangan mo ng budget, di ba? Pupuntahan ko yan, doon ko sa kabila. Ilalagay sa Joe Malong Work Travel at saka sa food vlog ko. Titigman ko yung mga lokal na mga cuisine nila. Nakakalungkot lang kasi. Eto nga may tanong nga si Kati Binag which is I found it true. Pag natapos ba yung gera sa Iran, sa Middle East, sa tingin niya ba babalik yung presyo ng gasolina sa Pilipinas? Di ba? Kung ngayon pa lang yung mga stock nila, tinaas na nila yung presyo para kumita sila ng doble, 100%. Yung ginawa na ng mga iilan. How much more? Mag-e-extend pa yan. May babalik naman yan. Siyempre, ipag-uutos ng gobyerno yan. Ibalik niya yan. Pero siyempre, may delay yan. Delay ng isang buwan, 2 buwan. At yung isa, 2 buwan na yan. Ay, putya, kikita sila dyan. Diba? Hindi yan may ibabalik agad-agad. Sabihin lang niya, kakabili lang namin nito. No, yung stock pa to, mataas pa presyo na ito. Kung ginawa nga nila yan doon sa stock nila, sa old stock nila, dapat hindi pa sila magtaas ng presyo. Pero nagtaas na sila. Sa iilan ng mga gasolina, Diyos na ang bahala sa inyo, tangina nyo. Diba? Pero doon sa mga hindi nagtaas dahil old stock pa nila yun, putya, Diyos na rin ang bahala sa inyo. Pero para doon sa mga nagtaas, kahit old stock ang ginamit nila, pero nagtaas na sila, puta, napakabuhaya nyo, buwaka ng inin nyo. Grabe. Na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Yes. Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon So nakakainip na. Hindi nyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan ni Marcos si Romualdez? So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap? Hindi, alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay na sa program yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa program yung binibentang proyekto, walang bibili. May pagkaganid pa rin talaga no? May pagka-greedy. Ang bottom line talaga nito, greedy Pinoy, greedy Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay na saan program, tapos yung mga binibenta, nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin niya sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi, okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman noong time na yon is, di ba, ang ginawa dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi siyempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President,
Eh, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Cheese, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So, Kong, when you say yung FLR, di ba, for later release? For later release, Oo. oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Pera pa Kasi din, ang ano? insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So, kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So, ang ginawa doon, lahat ng legitimate, Pinagbigyan. pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July FLR. 29, 2025. FLR. Merong mga 80 billion na talagang hindi na Grabe. pinayagan. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit nila pinilit. Because it does not make sense, di ba? Yes. Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa Ang balik. yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko nun, ang dahilan talaga nun, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma nun. Sabi ko, ang dahilan nun is because na FLR yung mga Yes. binentang proyekto. At kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, bigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec Mina Pangandaman ng DPWH noon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, isulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, Ayun. hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit nyo naman binenta ang eksaktong word ko, bakit nyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Ayun. Sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yun. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng Yeah. projects. At yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi. Hindi ba? Pang-iipit yung project. Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AX, AKAP, MAIX. tupad, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na
na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma. Pero kung let's go back to Okay. your controversial Okay. statement Okay. regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan. Oo. Walang nangyayari. Bakit mabagal eh. Pero 'di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, 'di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, absueltuhin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung Yes. sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. Pero do common you sense think yun. yung ICI na ginawa ni Marcos sa failure o gawa-gawa lang yon para lang for optics lang? Okay, yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Yes. Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Okay. So, final ko yon, naka-break kami. Nakita nyo, di ba? Nakita nyo. Yung word na I'm sure nakita nyo naman to sa Facebook, yung mga word na iipitin yung budget, tinakot yung mga congressmen, iipitin yung pondo nila, kaya wala, no choice sila. Di ba? I'm sure na nag-circulate sa Facebook yan, nag-circulate siya sa mga social media. Hindi yan galing sa akin. Nakita natin yan sa Facebook at alam natin na posibleng mangyari yung mga ganun. Kasi may mga constituent yan eh. Di ba? May mga constituent yan. May mga pinangako yung mga congressmen nila sa mga constituent nila na ganito, ganyan. Siyempre, kung iipitin nga naman yung ponda, may iipit din yung project nila. So, yung sinasabi ni Toby, may basihan eh. Di ba? Yun nga lang talagang pag-ayaw talaga nila, hindi talaga nila gagawin. Talagang papalabasin na sinungaling ka, na hindi totoo yan. Di ba? We all know naman kung sino yung mga pumirma last year sa impeachment. Alam natin yan. Nagkalat yan sa Facebook, yung listahan mismo. Di ba? Nagalit pa tayo sa mga pumirma. Sinabihan natin na walang prinsipyo, na walang bayag, na etc. Pero syempre, we cannot truly understand them kasi hindi naman tayo yung nasa sapatos nila eh. 'Di ba? Pero one thing is for sure na totoong may nabilan na totoong may nabayaran. Totoong may tinakot, totoong nagkaroon ng meeting siguro, 'di ba? Na ganito, ganyan, na hinabol talaga nila. Yun nga lang talaga, Diyos na rin talaga yung gagawa ng paraan eh para hindi matuloy, which is hindi nga natuloy yung unang impeachment last year kay BP Inday Sara. Ngayon, despite na merong gera sa Middle East, despite na may mga nangyayaring oil crisis, and still ang utak nila nasa impeachment. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga hindi nag-ingay regarding sa impeachment, sa flood control issue, magtaka na kayo. Dahil kung sino yung mga hindi nag-ingay sa flood control issue, magtaka na kayo. Dahil yan ay sigurado, takot na takot yan. At baka mamaya, worst comes to worst, sangkot pa pala yan sa mga maanumalyang flood control issue na yan. Ang dami, ang laki. Bottom line, greedy. Sa sobrang kasakiman ng tao, ng politiko, wag na natin sabihin politiko, ng isang tao, lahat kaya niyang gawin para sa pera. Maraming salamat, Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.